guys, kasabong yung bismillah, lalo na sa inyo ating mga followers at mga viewers at subscribers dito sa ating channel, YouTube Kalyaw Kasabong TV. Sa inyo ganito ngayon, magbigay naman po kunting tips sa inyong mga baguhan pa lang tungkol sa kaalaman ko sa palahi ng manok sa pagparis-paris ng magkaiba ang kulay at badlayin linyada sa isa ka manok. Tinatawag og process, hindi magkadugo ang pinagparis natin na babae lalaki. Tulad sa akin, ito siya. Ang ama nito, kulay pula sweater. Ang ina naman ito, dum, bulik na kulay. Kaya ito din ang kulay lumalabas sa lahi nagiging anak nila na pinagparis ko ang linyada nga sweater at saka dum. Yan. Ganito ang pagkakulay na pagkabulik. Tapos yung ibang kulay sa bulik ko naman dito nagiging dum gray, talisay na bulik. Dahil pinagparis ko naman ang dum nga bulik, ito mismo pinarisan ko naman sa gray talisay, yung tinawag kong sweater gray yung ninit ko. Kaya ang nagiging resulta sa mga anak nila ang pagkabulik, bulik na talisay. Kung ang gagamitin nyo naman na mga babae, kung itim, kung paparisan nyo yan ng gray talisay, ang lumalabas niyan hindi na matingkad sa lalabas na yung may pagkaitim-itim ang kanyang kulay sa pagkatalisay. Kung minsan may lumalabas na tinatawag o hiraw na balahibo, yung tawagin na mga tawag nito yung marumi na pagkatalisay. Kasi ang mga matingkad na mga talisay, mga balahibo nga kulay, yung mga maiparis mo sila sa sweater o kaya maiparis mo sa puti. Ang inahin mong talisay, parlahian mo ng kulay puti na lalaki, ang talisay nga labas yan ang mga kulay, mga matingkad na kulay, may talisay na magiging parang may pagka light, yung iba may pagkaputi-puti na pagkatalisay. Nagkadipindi kasi yan na kulay na ating palabasin, na sa atin mismo yan na nagpapalahi mismo, dahil tayo mismo ang gumagawa sa mga kulay o balahibo sa ating manok na alagaan na padamihin natin. Pero pinaka-importante para sa inyong para sa akin, sarili ko lang tong opinion, mas maganda na porsyonada pa nating kulay na ating alagaan, tapos maganda ang record of performance. Yan ang pinaka-importante. Dapat maganda na kulay sa paningin natin, kahit hindi magandang kulay sa paningin na iba, dahil magkaiba-iba man ang opinion nating paningin, paniniwala sa kulay sa manok, tayong magmamanok. Pero kung para sa atin, magandang kulay yan para sa atin, kahit hindi magandang kulay para sa iba, okay yan, basta kay iyan ang mga kulay na nagbigay swerte sa atin. Hiyang tayo na lamang tayo sa panalo ay sa talo, diyan tayo na sinaswerte. Tapos kung mag-out, magbinta tayo, mabili ng mga kulay kung iyan ang minamanok natin. Yan ang pinaka-importante, na kumikita tayo, hindi tayo lugi sa ating ginagastos. Kasi bawat isa sa ating nagpapalahig manok, magkaiba-iba naman talaga ang kahiligan nating kulay. Pero para sa akin, kung ano ang mga kulay na mabili na dialagaan kong mga palahi ko, iyan ang ni-maintain kong pinadami. Parang hindi ako lugi sa aking ginagastos, kumikita ako kahit konti man lang. Dito sa pag-alaga kasing manok, alam nyo ba, hindi malaki ang kinikita natin dito. Kasi mahal ang binibili natin, ibinibigay yung pagkain sa kanila araw-araw, tapos may vitamins pa, pinapaliguan pa natin, ang binibili natin ang pangpaligo sa tubig at shampoo, purga. Kung magkasipon, binilhan natin ng antibiotic para sipon. Magastos ang pagmamanok. Kaya kung mag-out, magbinta tayo, may kita man tayo, hindi kalakihan tulad ng sinasabi ng iba. Kaya hindi ako maniwala ng iba na kumikita, malaking kinikita nila sa pagmamanok. Sa totoo lang, ako pinagdaanan ko na ang dami ko nang maibintang mga manok, kumikita naman talaga ako, pero hindi kalakihan, hindi lugi, pero hindi kay malakihan ang kikitain natin sa pagmamanok. Dito sa pagmamanok, kung na-enjoy
ini-enjoy ko lang ang sarili ko kasi ang mga pagpapalahi ko ng manok ko, ginamit ko rin ng pang personal ko mag entry sa industriya sa laro sa manok dahil mahilig talaga ako sa industriya sa laro sa manok. Bago ako nagpapalahig manok, ang mga unang mga palahi ko mga manok, hindi ko talaga ibinibenta kahit bibilhin ng may kamahalan ko yun. Dahil nagpapalahi ako para lang sa pang personal ko lang na ginagamit ko sa pag-entry sa industriya sa laro sa manok. Pero sa ngayon, naisip ko na padaming-padami ako ng manok, hindi ko naman magagamit agad-agad lahat yan. Nagbenta ako parang mababawi ko ang aking ginagastos. Kaya dito ko nalaman na bawat isa sa mamimiling manok, magkaiba-iba ang kahiligan nilang kulay. Kaya dito na ngayon, iniiba-iba ko na ang kulay sa aking mga alagang manok. Kasi nung unang mga content video, sinasabi ko naman sa inyo mula sa Negros, bata ako nagpapalagan ako manok, nagpapalagan ako hanggang paglipat ko dito sa Maynila. Tuloy-tuloy ang pagbibreed ko, pag-alagang manok, pag-entry sa industriya sa laro sa manok. Ang kulay talagang ginagamit ko, gray lang, talisay at saka pula. Pero ngayon, nagbinta na ako, niiba-iba ko na rin ang mga bloodline, mga kulay, linyada sa manok kasi ang namimilig manok kasi sila ang nagsuggest sa akin na dapat ganitong kulay, gold, kaya itim, kaya mga puti ang gusto nila, dapat mayroon din ako. Kaya iyon din ang ginagawa ko, nagpapalahi ko ng iba-ibang kulay ngayon para nga kung sino ang gustong bumibili sa akin, mayroon akong kulay na maibibigay sa kanila na yan ang mga kurso na dali lang makulay. Pero para sa akin, kahit anong kulay man yan, ang ating alagaan na manok na palahiin, na padamihin, kailangan dapat performance, maayos, mahusay, magaling maglaro, tapos maganda ang kalabasan sa ilang mga performance pagdating sa laro. Lamang sa panalo kaysa talo. Yan ang dapat sa ating mamanukin. Para sa sarili ko lang opinion kasi ginagawa ko mismo yan sa pagpalahi ko ng manok kasi hindi ako basta-basta lang na basta quality, guwapong kulay, magandang kulay, minamanok ko na. Ang sa akin bumabase din ako sa performance, sa linyada, bloodline sa isa manok kung ayos ba. Kasi sayang lang ang ating ginagastos, sayang lang tayo ng panahon sa pag-alaga kapag ang mga manok natin hindi mga maganda ang mga record performance kasi lugi tayo sa ating ginagastos kasi hindi masyadong mabili. Hindi tulad ng mga manok na maganda ang mga performance, kung makilala na yan sa nakabili sa atin, kung nasubukan na nila, masihan sila, balik-balikan tayo, yan totoo. Kaya kikita tayo kasi ang ating mga manok bata pa lang binibili na, hindi na tatanda, gugulang sa manukan natin, napakain lang tayo kasi bata pa lang hanggang mag-edad na sila ng 11 months, ang dami ng bumibili. Hindi na paabutin pa natin ng mahigit 1 taon, 2 taon bago maibenta, yan totoo. Kasi sa mga maayos na mga linya sa manok, alam mo ba, sisiw pa lang kung talagang nakakaintindi sa pagmamanok, alam na nila, gusto na nilang bibilhin kung makikita nila ang mga alaga natin na nasisiyo pala. Yan lang, hanggang dito muna ako. Maraming salamat ulit sa panonood.